money is important. Marami nag-aaral. Could you imagine 25 years in overseas? Sabi nga na yung 35 years, ang misis ko kasama ko pa, ibig sabihin, 2 engine in 1 board. Ha? Pag dalawang engine mo sa iyong sasakyan, sabihin mabilis. In other words, pag dalawang kumikita, mas malaki ang kita, mas malaki ang investment, mas maraming property, na kaya mong bilhin. Subalit ang plano ng Diyos ay iba. Sabi nga sa kanya, we are just a channel of blessing. Sabi nga ni Pastor, hindi kami lumayaman. Kami, hindi rin kami lumayaman. Pero hindi rin kami ikaw. Dahil lang ng Diyos. Ang biblical na keywords ko dito, tingnan natin ano. Tingnan natin yung 1 Timothy 6 to 7. Paul, ang nakalagay po dito, babasahin ko. Kasi ito yung lagi ko naiisip namin kasawa. Kasi ito yung very delicate sa buhay mag-asawa na tutulong ka, isisindihin mo sa asawa mo, magbibigay sa iba, hindi alam ng asawa mo, i-a-account ka ng asawa mo, hindi ka magsagot. Why? Because hindi transparent. Sa mag-asawa po, dapat may transparency. Kung saan mo kinala yung pera mo, kaya nga joint account sa spirit. Hindi single account, joint account natin. So, kayo dalawa may karapatan. Kaya lang, may pag-uusap. Kaya sabi po ito, nakagay po ito, no? 1 Timothy 6. Ito na kayo. Okay, in English, but godliness with contentment is great gain. Ano po natin? Tatapwa ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Mga kapulan natin. Kung itutuloy po natin sa 7, no? For we hope nothing in this world, and it is certain we cannot carry nothing out. Wala po tayong malalata na galing dito. Kaya ako dito, may kasiyahan tayo sa contentment natin. Wala natin. Kasi we still believe hindi tayo mababayad ng Diyos. Kung tayo mananampalataya ng Diyos, kahit ang laki na expenses natin, ang pouring of blessings natin ng Panginoon sa Diyos ay sapat sa Diyos natin. Kaya, yun nga, sabi ko, Mother, sabi ko, challenge lang tayo. Kaya ganun lang ang ating partnership. Tawagin ko sa kasi siya natin ingat yaman. So, transparency in the family. Transparency is the secret. Okay. Kasi po, ako po ay tumutulong sa aking mga kapatid. Pero po kasi po, dalawang kapatid, yung sumunod sa akin, at yung puso, na maaga pong inuha ng ating Panginoon. So, meron po silang mga nag-aaral na anak na halos lahat po ay nasa kolehiyo. Kaya, parang masakit po sa akin
po namin sila. Apat po yun na pinag-aral namin. At sa awa po ng Diyos, ay nakatapos naman po sila ng kanilang pag-aaral. So, kaya, yun po, sabi nga, transparency. Wala po akong iniligin sa aking asawa. Ang buhay ko po ay isang bukas na tulad sa kanila. So, yun pa ang malang pong napakabait ng aking asawa. Kaya kung estudyante pa lang kami, nung sa akin ko, kunyari na po ayaw ko, pero nakita ako po sa talagang nakakita na masasabi ko, hinahal ko isang babae sa isang maunawain at matutunin po siya kanila. Ganyan daw po ang establish. Kaya ano po ang pinagpapasalamat namin sa Panginoon? Talagang, sabi nga po, only by His grace. Dahil, totoo nga po, nung tinawag niya po ako para sumunod po sa kanya sa oran, ayaw ko po umalis. Kasi hindi ko po kayang maiwan yung aking pagdalawa. Dalawa pa na po ang anak namin noon. Ang sabi ng father ko, aalis ka, iwanan mo ng dalawang anak mo. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Ang asawa, kahit 10, pwede mong palitan. Pero ang anak, hindi. So, naliit pa rin yung kagusto akong matulungan siya. Kaya, sumunod po ako na mabigat sa akin kalooban na iwan yung dalawang bata. Na isang grade 2 at isang grade 3. Yung dalawa po. Kaya, after 1 year, hindi po ako talaga nakatagal. Nag-resign po ako after 1 year. Sabi nung DG namin, Director General, ano ba ang problema? Sabi ko, hindi ko kaya mauhay dito nung wala yung aking dalawang anak. O sige, bibigyan ko ng visa yung dalawang mong anak, nakakalis ka pa ba? Sabi ko, syempre, hindi na. Kasama ko na yung dalawang anak ko. Kaya, sabi nga, tawag dito, hanapin mo lang ang Panginoon. Isunender mo sa Kanya ang lahat ng iyong mga dalangin sa buhay at tutulungan ka niya. Lahat ng imposible na imposible. Dahil nakalagay ko ng Omar, wala akong interview at yung Director General na mag-i-interview. Pero hindi ako tinawag para interviewin. May examination na ibinibigay na written. Hindi nila ako pinag-exam. Hindi ako binigay sa akin kontrata at saka visa. At pinalipad na ako sa akin yung destination. Para at kasama din ang aking lahat. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Kaya, ang paglilipod natin sa ating Panginoon ay huwag natin babalagain. Dahil ang Panginoon din ang susuplit sa iyo sa mga ginagawa mo para sa Kanya. Only by His grace. Kung ano man